Okay, sino dito ang gustong lipulin natin ng mga cobra? Ang dami nyo. Pero alam nyo ba na napakahirap namang gawin yon? Pero sige, saan tayo mag-uumpisa? Saan tayo mag-uumpisa? Sa totoo lang, sa ganitong lugar, nagkalat lang yan sa paligid. Ang kaso, kapag hinanap yan, hindi mo naman makikita. Kahit subukan nyo. Noon pa man, nung wala pa ang RA 9147, lantad ang mga tindahan ng ahas sa Ongpin, sa Arangke, at pati sa Malate sa Maynila. At nung panahong yon, isa ako sa walang humpay na humuli ng mga cobra. Gumagamit nga ako ng mga lumang litrato at video sa aking mga content bilang patunay. Sa ilang panig pa ng Pilipinas tulad ng Davao del Sur, makikita pa sa YouTube ang mga lumang video ng mga manggagamot na kumakatay ng daan-daang cobra noong 1990s at maaring hanggang ngayon. Pero patuloy pa rin tayong nakakabalita ng maraming kaso ng mga tuklaw ng cobra. Kaya tuloy pa rin ang panawagan ng marami. Patay na ang lahat ng cobra! Bago natin pag-usapan yan, balikan natin ang kaso ni Aling Edna Hulao. Ang ginang na natuklaw ng cobra sa loob mismo ng kanyang dampa. Kumuha ang video ng mahigit 11 million views dito sa Facebook. Maraming salamat po. At ang comment ng tao, masukal, makalat, maraming tambak ng kalakal, idagdag pa, dikit-dikit lang ang mga bahay. Naupakan pa kami ng maraming netizens, hindi namin nahuli yung cobra. Sana daw, iba na lang ang tinawag. Kahit pa sino ang tawagin nyo, kung hindi naman ipapahalughog ang buong neighborhood. Check lang na. Check lang daw. Nanguhuli ng aas. Check lang sa inyo. Yeah, pwede pumatignan po yan. Yung ano yun dyan. Tagal ko na dito, 25 years na. Dami, wala ko nakita ahas. Ang na-check lang po namin ang mismong bahay nung natuklaw. Paano makikita ang cobra? Lahat halos, may tambak, may nabubulok na gamit na pinamamahayan ng mga daga at syempre ng mga cobra. Idagdag mo pa ang masukal na kapaligiran. Sa ganitong klase ng lugar, dikit-dikit na bahay at makipot na kalsada, magiging problema talaga ang garbage disposal. Pero kung hindi po tayo makakagawa ng paraan para maging maayos, patuloy na mamumuhay kasama natin ang mga ahas. Tulad ng cobra na tumuklaw kay Aling Edna, nasa paligid pa rin yan. At alam natin, hindi yan nag-iisa. Hindi lang sa sitio Marimar ang may ganyan. Sa katotohanan, marami sa mga nirespondihan nating tawag, maraming tambak, mga lumang gamit na kahirap itapon. Baka kasi magagamit pa. Marami ring nag-iipon ng mga kalakal. Dagdag kita nga naman. Pero hindi natin alam, dagdag peligro din. Dahil ang mga lumang gamit, mga kalakal at basura, parang 5-star hotel para sa mga cobra. Ang mga napapatay nating ahas na aksidente lang nating nakikita, napakaliit na porsyento lang yan ng populasyon nila. At sa pagpatay ng makamandag na ahas, marami na rin ang nadidisgrasya. Siguro bago natin isipin kung paano sila mapupuksa, mag-ayos muna tayo ng paligid. Huwag hayaan dumami ang tambak. Huwag hayaang may mga lungga ng daga sa bakuran. Sinusundan yan ng ahas. Lalong huwag hayaang lumago ang damo sa paligid. Dahil ang cobra, hindi gagapang yan sa maaliwalas na lugar na wala siyang kublihan. Mas malaki ang takot nila sa atin kaysa takot natin sa kanila. Magtuturo ka ng kalinisan, masukal din naman ang paligid ng bahay mo. Ang damo ka nga.